Andito na tayo, Hope. Anong driver ng kumpanya nila ang happy to see you. Nagbibigay sila ng kung ano-anong serbisyo sa mga taong nangangailangan ng tulong, maliban na lang sa mga gawaing iligal at pagbibigay ng aliw. It's a one-day service to be exact. Salamat Kuya Ernie. Ingat ka sa pagbalik. Ikaw rin, ingat sa pagsisilbihan mo ngayon. Ngumiti si Hope dito bago bumaba ng van. Siya ang huling inihatid nito kaya babalik na ito sa kanilang opisina at maghihintay na lang ng oras sa pagsundo sa kanila. Tumingin siya sa mataas na gate na kulay abo. May kalayuan pa roon ng isang mansyon na pinaghalong puti at malamlam na asul ang pinta. Naroon yun sa loob ng isang eksklusibong subdivision sa Alabang. Kaya alam niyang hindi basta-basta ang kliyente niyang si Mr. Alistair Javier. Pero sanay na si Hope sa ganoon. Madalas, kung saan-saan siyang lugar nakakarating at sadyang mayayaman na mga kliyente niya na iba-iba rin ang serbisyong hinihingi. Merong gusto siyang paglinisin ng bahay, paglutuin, paglabahin, magdilig ng mga halaman, mag-alaga ng mga alagang hayop, magbibisit, magmasahe, at kung ano-ano pa. Kaya kung susumahin, all-around helper talaga siya. Sertipikado naman siya ng kumpanya nila at TESDA dahil yun talaga ang larangang pinili niya, kahit pa nga graduate siya ng HRM. Mas gusto kasi niya ang makatulong sa kapwa at mas mabilis din kumita kung marami kang alam na trabaho. Huminga siya ng malalim at pinindot ang doorbell. Isang may edad na babae ang nakita niyang lumabas sa main door. Walang guard? Takang tanong niya sa sarili. Bago muling iginala ang paningin sa berdeng-berde at malawak na lawn. Nakita niyang may playground kaya alam na niyang may anak ang kliyente niya. Ikaw ba ang pinadala ng agency? Tanong ng matanda na naghahabol pa ng hininga pagkatapos buksan ng pangtaong gate. Opo, ako po si Hope Cepeda. Pakilala niya. Ako naman si Lusing, pero tawagin mo na lang akong Manang Lusing. Halika, pasok ka. Kanina ka pa kasi hinihintay ni Sir Alistair. Nilawagan nito ang pagkakabukas ng gate. Nang makapasok siya, hinintay niyang maisara nitong muli yon bago siya sumunod dito. Bakit para pong kayo lang ang tao dito? Hindi na nakatiis na tanong ni Hope. Naku, tama ka. Ako nga lang at ang mag-aama ang tao rito. Mag-aama ho? Oo. Tuloy ka, tuloy. Nakakayuho ninyo na linisan ng buong bahay na to pati sa labas ng mag-isa? Ang galing nyo naman po. Maganda rin ho kasi ang pagkakaminti na sa garden. Dire-diretso silang pumasok sa marangyang bahay na yon. 3 palapag yon at siguro ay may 10 kwarto na hindi basta-basta ang laki. Nako, hindi. Kumukuha si Sir ng maglilinis dito 1 beses sa 1 linggo. Sa labas naman dahil nga palaging narito ang mag-aama, sila na ang gumagawa ron. Pero kapag hindi kaya, nagpapatawag din ng gagawa sa agency. Ganoon ho ba? Napakamot si Hope sa noo. Mukhang mapapalaban ako sa linisan ngayong araw Bulong niya sa sarili. Hindi kasi sinasabi ng mga kliyente kung anong tulong ang kailangan ng mga to. Kapag nasa lugar na lang sila ng mga kasamahan niya, doon pa lang sasabihin kung anong trabaho ang ipapagawa sa kanila. Nasa office niya si Sir. Dito, Ineng. Tumigil sila sa tapat ng isang nakapinid na pinto. Sige, ikaw na ang bahala rito at aayusin ko lang ang merienda sa kusina. Pasado 10:00 na kasi baka nagugutom na sila. Sa pag-aanalisa ni Hope, bata pa ang amo niya. Siguro nasa 30 to 40 ito kasi may playground sa labas. Around 3 to 8 naman siguro ang mga anak nito. Tumingin siya sa pinto ang nakapinid bago kumatok. Pasok. Anang buong-buo at napaka-sexing tinig mula sa loob. Marahan niyang pinihit ang seradura hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok siya roon. Pagkasara niya, nakangiting bumaling siya sa lalaking nasa likod ng isang kahoy na lamesa. Good morning, Mr. Javier. I'm Hope Cepeda. Ako po ang pinadala ng kumpanya namin dito. Pakilala niya sa lalaking abala sa kung anong binabasa nito. Come here. Utos nito na hindi pa rin siya tinitingnan. Marahan siyang naglakad palapit dito. Madali rin niyang iginalang mga mata sa loob ng silid. Marami doong libro, may kung ano-anong certificates at plaques, paintings, vases, may TV rin, computer, isang pang-isahang taong higaan at... Ay kokak! Napatalon si Hope nang may kung anong maapakan sa carpeted na sahig at tumunog yun. Tutop ang bibig na tumingin siya sa lalaking seryoso na ring nakatingin sa kanya.
Muntikan pang manlambot ang kanyang mga tuhod kung hindi lang siya maagap na nakakapit sa upuang nasa harap ng lamesa nito. Sorry, sir. Nahihiyang wika niya. Subalit ang pagkapahiya ay napalitan ng pangungunat ng noo nang marinig ang mumunting hagik-hikan sa kinaroroonan ng lalaki. My sons, sabi nito nang mabasa ang tumatakbo sa isipan niya. Wala siyang makita dahil malapad ang lamesa nito. Sinadya sigurong magtago sa kanya. I'm getting late to my important meeting kaya baka bilisan lang. Ho? Hindi agad nasundan ni Hope ang ibig nitong sabihin. Where's the contract? Hindi ba sabi ng kumpanya niyo kahapon ay may kailangan pa akong pirmahan? Oo. Ito ho. Madali niyang kinuha sa bag ang isang puting folder at iniabot dito. Nakalagay na rin po dyan ang tungkol sa payment. Kayo na lang po ang bahalang magdeposito sa bank account ng kumpanya namin. Mabilis lang na pinasadahan ng lalaki ang kontrata bago nito yun pinirmahan. Alright, simple lang naman ang gagawin mo. Gusto kong bantayan mo 3 kong anak. Wika nito habang ibinabalik sa kanya ang kontrata. Inilagay naman niya yun sa kanyang body bag. 3 ho? Yeah. Tumango ang lalaki bago sumilip sa ilalim ng lamesa. Boys, come out. Narito nang magbabantay sa inyo. Nakita ni Hope ang paglabas ng 2 ulo sa gilid ng lamesa hanggang sa tumayo ang mga ito. This is Cody and this is Brent. They are identical twins, but as you can see, mas matangkad na kaunti si Brent. They also have different haircuts. Seryosong saad ni Alistair. Hello po, Miss Hope. Sabay na bati ng mga ito na ikinangiti niya. Ang gwapo kasi ng dalawa, parang ang ama lang ng mga to. Parehong may dimples at parehong singkitin ang mga mata na parang si Alistair. Maputi ang mga ito na hindi namana sa ama, dahil kayo manggi ito. Hi, how old are you? Magaling talaga siyang mag-English dahil na rin sa larangan ng trabaho niya. 2 taon na rin siya sa kumpanya nila at marami sa naging kliyente niya nagpapababysit na madalas si Inglesero at Inglesera. 4 po. Sabay pa ring sagot ng mga ito bago lumapit sa kanya at pinagtig-isahan ng kanyang kamay. Do you have a boyfriend, Miss Hope? Matatas na tanong ni Cody. Umiling siya. No, I don't have any. How about a husband or kids? Si Brent naman. Wala rin. Nagkatinginan ang dalawa bago siya muling tiningala. That means you're still single po, sabi ni Brent. Aha. Bakit niyo naman naitanong? Wala naman po. Umiling ang mga ito. Tabingi ang ngiting nilingon niya si Alistair. Bigla namang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib na makitang titig na titig ang itim na itim nitong mga mata sa kanya. Para itong x-ray machine na sinusuri siyang maigi. Don't worry, they're harmless. It's just their way of knowing you. Sabi nito makaraan ng ilang sandali. Nga pala sir, sabi niyo 3 sila? Mabilis niyang tanong. Yeah. Sumipol ito, at mula sa kung saan ay humahangos na dumating ang isang asong halos kasing laki na ng kambal. Kulay brown ito at sigurado siyang pure breed na golden retriever yon. Alanganin siyang napatingin kay Alistair. Ito ang pangatlo. This is Max. He's 5 years old kaya kuya siya ni Cody at Brent. Napatango si Hope. Normal na talagang ganito sa mayayaman. Marami naman silang pera kaya okay lang. Sabi niya sa isip. Mabait naman tong si Max, but he's overprotective with his brothers. At para namang nakakaintindi si Max na hinalikan sa pisngi ang kambal. Max, stop! Sabi ng kambal kasunod ng hagikikan. Natawa si Hope. Ang cute naman ninyo. Hi Max, my name is Hope. I'm your new nanny today. Malakas na tumahol ang aso na para bang naiintindihan ng sinabi niya. Okay, it's settled then. Tumayo si Alistair. Hindi ko pa sigurado kung anong oras ako babalik. That's why I need your contact number. Here, ilagay mo na lang dito. Iniabot nito sa kanya ang cellphone nitong mamahalin. Wala namang pag-aalinlangang nag-type siya roon. Ito na po, sir. Kinuha nitong muli ang cellphone sa kanya bago yun pinaring. Tumunog naman ang cellphone ni Hope. That's my number. Save it. Sige po. Itanong mo na lang kay Manang Lusing kung anong pagkain ng kambal sa lunch, pati na rin sa merienda at ang dinner. Saka ang vitamins nila. Si Max naman, alam ng kambal kung ano ipapakain sa kanya at kung anong oras siya pakakainin. But just in case na nag-aalala ka pa rin, itanong mo na lang din kay Manang Lusing.
Alam na niya lahat ng gagawin. At huwag kang mag-alala dahil lahat sila mababait at mukhang nakuha mo na rin agad ang loob. Tumingin to sa gilid niya. Napalingon si Hope sa tinitingnan ng lalaki. Kasalukuyan nang hinahalikan ni Max ang kanyang isang kamay habang ang kambal ay nasa magkabilang gilid nito. Mukha nga po, sagot niya. Sige na, I'll go ahead. Just make sure na open lagi ang linya mo para mabilis kitang makausap kapag may kailangan ako. Kinuha nito ang isang attache case bago lumapit sa kanila. Bahagya pa siyang napatras dahil halos isang hakbang lang ang pagitan nila nang tumigil ito sa harapan niya. Niyuko nito ang mga anak. Behave boys, okay? I just have an important client meeting. Alam niyo naman na hindi aalis si Daddy kung hindi to importante, hindi ba? Kausap nito sa mga anak. Yes, Daddy. Sabay na tugon ng kambal na sinundan ng pagkahol ni Max. Okay, be good to Miss Hope, ha? Hinalikan nito sa pisngi ang dalawa, pati na rin si Max. Ikaw na bahala sa kanila. Anito nang balingan siya. Lumunok muna siya bago sumagot. Don't worry po, nasa mabuting kamay silang tatlo. Pero ano po bang activities nila dapat ngayong araw? Nothing. They just play outside. Swim, read books. Just what the normal kids do. Homeschooled sila pero wala silang pasok ngayon. Ganun po ba? Okay po. Alright, I'll go ahead. Muli nitong hinalikan ng mga anak bago naglakad palabas. Sumunod naman ang tatlo rito, kaya sumunod na rin siya. Bye, Daddy! Kumaway ang kambal habang umuusad ang sasakyan ni Alistair. Si Max, wala namang ibang ginagawa kundi ang tumahol. Halina kayong apat, magmerienda muna kayo. Tawag sa kanila ni Manang Lusing. Sige ho, sagot niya bago binalingan ng tatlo. Tara na? Okay po, sabay na sagot ng kambal. Magkakahawa kamay silang nagpunta sa dining area. Napailing pa sa sarili si Hope nang makita kung gaano kalaki ang lamesang naroon. Kasya kasi roon ng 15 tao. Ang laki ng bahay, ang laki din ng lamesa, pero wala namang ibang tao kundi sila-sila lang. Ay, buhay mayaman talaga. Sabi niya sa sarili habang pinauupo ang kambal. Pagkatapos nilang magmerienda ay pinaliguan niya ang kambal. Madaldalasin ng Cody at Brent. Hindi nangingilag ang dalawa kahit babago pa lamang silang magkakilala. Halatang sanay na ang mga ito sa ganoong setup. Ang nakapagtataka lang, kahit saan niya ibaling ang mga mata sa bahay na yun, wala siyang nakikitang kahit na anong picture na kasama ng mga ito ang ina. Tanging si Alistair lang. Hiwalay kaya sila? Naitanong niya sa sarili habang pinatutuyo ang buhok ng dalawa. Si Max na nakabuntot sa kanila kahit saan sila magpunta ay nakahiga sa dogmat na naroon sa silid ng kambal. Miss Hope, how old are you po? Tanong ni Brent na sinusuklay na niya ang buhok. Ako? Hulaan niyo. Nakangiting sabi niya. 20? Sabi ni Cody. 20? Ganun ba ako kabata sa tingin niyo? Opo. Tumango pa ang dalawa. Umiling siya na may ngiti sa mga labi. Mas matanda pa ako ron. 24? 25? Magkasunod na hula ng mga ito. Malapit na, Anya. 26 po? Tumango siya. Wow, you look like 18 po. Humahangang wika ni Brent. Talaga, 18? Masyado niyo naman akong pinababata. Pero salamat. Dad was already 32. Pwede ka na po palang mag-asawa. Ani Cody. Natawa si Hope ng malakas. At mukhang inirereto pa ata ako ng dalawang to sa tatay nila. Ibig bang sabihin wala na talagang nanay ng mga to? Sus, kung ano-ano na agad ang nalalaman nyo ang babata nyo pa. Hindi ba dapat paglalaro muna ang iniisip nyo at saka ang inyong pag-aaral? Sabi niya. This is our way of studying po. Ang magtanong ng kung ano-ano sa mga tao. Tugon ni Cody. You mean, pinag-aaralan niyo ang mga tao? Nagkatinginan ng kambal. It was like, yung parang hindi kami mainip habang wala si Daddy. We like asking questions po. Si Brent. Ibig sabihin pala naiinip kayo dito. Hindi naman po. Hindi lang po talaga kami madalas lumabas kasi takot po si Daddy. Cody! Tinakpan ni Brent ang bibig nito. Ang daldal mo. Dad said don't say anything like that to someone, di ba?
Mahinang saway nito sa kapatid bago tumingin sa kanya. Ang ibig pong sabihin ni Cody, mas gusto po namin dito sa bahay. Ngumiti si Hope sa mga to. Nakakatuwa kasi ang galang ng dalawa. Halatang napalaki ng maayos. Huwag kayong mag-alala, it will be our secret. Nakita niya ang paghinga ng malalim ni Cody na para bang nabunutan ito ng tinig sa dibdib. Mukhang natakot ito sa sinabi ni Brent. So, anong gusto niyong gawin ngayon? Magluluto pa naman ng tanghalian si Manang Lucing kaya may oras pa tayo sa ibang bagay. Paglilihis niya sa usapan. Nood na lang po muna tayo ng TV. Pero sabi po ni Daddy, 1 hour screen time lang po para hindi agad masira ang mga mata namin. Napangiti si Hope sa sinabi ni Brent. Ito ang pinakapanganay sa dalawa. Ayon na rin sa mga ito, kaya mas nakikitaan niya ito ng pagiging responsable. Siguro, yun talagang itinuro ni Alistair dito. Samantalang may pagka-carefree naman si Cody. Nagtungo silang apat sa entertainment room na naroon sa ikalawang palapag ng mansyon. Si Cody ang nagbukas ng TV at pumili ng channel na panonoorin ng mga to. At nagulat pa siya dahil National Geographic Animals ang napili nito. Mukhang mahilig sa mga hayop ang dalawa. Hindi naman yun katakataka dahil mayroong Max na kasama rin nila roon. Nagpaalam siya saglit sa mga ito para kumuha ng maiinom nila. Naabutan niya sa kusina na nagluluto na si Manang Lucing. Nako, nagugutom na ba kayo? Tanong agad nito sa kanya. Hindi naman ho, busog pa kami dahil sa merienda kanina. Kukuha lang ho ako ng maiinom namin. Nanonood ho kasi sila ngayon sa itaas. Ganoon ba? Paluto na rin naman tong sinigang na hipon na paborito ng dalawa. Napangiti si Hope habang kumukuha ng tubig. Ay, matanong ko lang ho, matagal na ho ba kayo rito? Tanong niya na ang tray naman ang kinuha. Matagal na akong kasamahay ni Sir Alistair, binata pa siya. Ah, ganun ho ba? Nasan ho ba ang asawa niya? Hindi na talaga niya mapigilan ng sarili na magmarites. Curious kasi siyang talaga kung ano ba ang kinahinatnan ng relasyon ng lalaki sa asawa nito. Mukha namang mabait si Alistair kahit na seryoso. Saka nakikita niya kung gaano nito kamahal ang mga anak. Isa pa, hindi basta-basta ang yaman ng lalaki. Ayon na rin sa briefing niya kanina bago pumunta roon. Kaya kung nag-asawa ito at iniwan, aba, ang laking tanga naman ng babae. Iniwan nito ang isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas dahil si Alistair Javier lang naman ang may-ari ng isang energy company na nagsusupply ng kuryente sa buong Pilipinas, katuwang ng Meralco. May-ari din ito ng pinakamalaking pagawaan ng microchip sa bansa na dinadala pa sa Amerika. Kaya hindi lang bilyon ang kinikita ng lalaki, trilyon pa. Matagal nang patay ang asawa ni Sir Alistair, Ineng. Natigil sa kanyang pag-iisip si Hope at napatingin sa matanda. Patay na ho? Oo, namatay siya sa isang aksidente 3 taon nang nakararaan. Kumuha ito ng kutsara at tinikman ng niluluto bago tumango-tango. Kaya mag-isang pinalalaki ngayon ni Sir ang kambal at hindi talaga niya basta-basta iniiwan ng mga to. Kapag may importanteng meeting lang siya lumalabas, kagaya ngayong araw. Ganoon ho ba? Kawawa naman po pala sila. Nako, yan ang wag na wag mong iparirinig kay Sir. Tiningnan siya nito. Ayaw ni Sir na kinaaawaan ng kahit na sino silang mag-aama, lalo na sina Cody at Brent. Kaya nga sinisikap niyang maging ina at ama ng kambal para hindi maramdaman ng dalawa na may kulang. Nakagat niya ng mariin ng labi. Guilty siya dahil kung ano-ano na agad ang sumagi sa kanyang isip patungkol sa ina ni Cody at Brent. Yun siguro ang dahilan ng sinabi ni Cody kanina na takot ng ama ng mga to na lumabas sila. Baka na-trauma sa aksidente. Sabi niya sa isip. Napakabuting ama naman ho pala ni Sir Alistair. Mahal na mahal niya ang mga anak niya. Kahit na si Max. Hindi niya napigilang ikomento. Hindi niya rin mapigilang makadama ng matinding paghanga sa lalaki. Kung sa iba-iba yon, baka madaling naghanap ng bagong asawa para lang may mag-alaga sa kambal. Pero hindi yun ginawa ng lalaki. Instead, mas pinili nitong manatili sa tabi ng dalawa para lang maprotektahan ng mga ito laban sa sasabihin ng ibang tao. Sinabi mo pa, mapagmahal talaga si Sir kahit sa hayop. Likas na yun sa kanya mula nung pinata pa lamang siya. Sang-ayon ni Manang Lucing sa kanya. Huminga siya ng malalim at kumuha ng mga baso bago ipinatong din sa tray na may isang pitchel na tubig. Sige ho, akyat na muna ako.
Baka hinahanap na rin ako ng kambal. Sige Ineng, mamaya ko na lang kayo tatawagin kapag nakaluto na ako. Tumango siya at umakyat na muli sa itaas. Pagdating doon ay nakita niyang tahimik lang na nanonood sina Cody at Brent habang nasa pagitan ng mga ito si Max. Hindi niya mapigilang makadama ng lungkot para sa dalawa. Hindi man niya gustong maawa sa mga ito, pero napakabata pa ni Cody at Brent para maging ulila sa ina. Miss Hope, please join us po. Do you like watching animals? Or do you like watching something else po? Yaya ni Brent habang nakatingin na sa kanya. Ngumiti siya. Wala bang cartoons na comedy? Basta hindi Tom and Jerry ha? Pinasigla niya ang tinig. Ipinatong niya sa lamesa ang dalang tubig bago nagsalin sa 2 baso at ibinigay sa 2. Tubig lang muna ha, kakain na rin kasi tayo mamaya ng lunch. Tumango ang mga ito bago ibinalik ang baso sa kanya pagkainom. Thank you po, sabay pang wika ng mga to. Have you watched Finding Nemo po? Tanong ni Cody na hawak ng remote. Naupo siya sa tabi nito. Hindi pa, maganda ba yon? Let's just watch po. Hindi pa rin kasi namin yun napapanood ni Brent eh. Napataas ang dalawa niyang kilay. Hindi kayo nanonood ng cartoons? Nanonood po, pero hindi lagi. Mas gusto namin ng National Geographic. Tsaka, yun pong mga documentaries about Earth. Sagot ni Brent. Talaga? Ngayon lang yata ako nakakita ng mga batang mahihilig sa documentaries. Hindi ba boring panoorin ng ganun at your age? Sabay na umiling ang mga to. We find it interesting po, especially those yung discoveries of new things, plants, animals, stars, and many more po. Wika ni Cody na inilipat na ang TV sa pelikulang panonoorin nila. Wow, ang galing ha? Daddy likes documentaries kaya like din po namin. Sabi naman ni Brent. Nagpatuloy silang manood ng cartoons at habang tumatagal na kasama niyang kambal, mas lumalalim naman ang nadarama niyang connection sa mga to. Bukod sa bibong mga bata, mabait din talaga ang dalawa. Pagkatapos nilang mananghalian, sinamahan niya ang mga ito sa kwarto para naman matulog. Nagpakwento pa ang mga ito sa kanya. Pagsapit ng hapon, naglaro sila sa playground kasama pa rin si Max. At nang mapagod sila, nagpahinga lamang ang kambal bago naligong muli. Saktong maghahaponan ay dumating ang ama ng mga ito. Sakto rin namang nag-text ang susundo sa kanya na malapit na daw ito. Daddy! Masayang salubong ni Cody at Brent kay Alistair. Agad naman itong binuhat ang dalawa habang nagtatatalon si Max sa gilid nito. How was your day, boys? Tanong ni Alistair sa dalawa. We had a great day, Daddy. Super bait po ni Miss Hope. Sagot ni Cody. Tumingin sa kanya ang lalaki at bahagyang ngumiti na muntik na niyang ikanganga. Mas gwapo kasi ito. Mala Tom Cruise ang datingan kapag ganoong nakangiti. Thank you, Hope. Anito. Walang anuman ho. Tungkulin ko ang maging panatag kayo habang wala sa tabi ng mga anak niyo. Kiming sagot niya. Ang lakas na kasi ng kabog ng kanyang dibdib. Dad, can we ask to see her again? Tanong naman ni Brent na ikinagulat nila ng lalaki. Meet again? Bakit naman? Ani Alistair na nakatingin sa mga anak. Basta po, we like her po kasi. She's a good storyteller. Super ganda po ng voice niya. She also knows a lot of things just like you. So we'd like to be friends with her. Pwede po ba? Nakikiusap ang mga mata ni Brent na nakatingin sa ama. Please, Daddy. Segunda naman ni Cody. Napatingin kay Hope si Alistair. This is the very first time they ask something like this, Hope. Sabi nito. Okay lang naman ho. Basta wala akong trabaho kung makikipagkita kayo sa akin. Or kung payag po kayo, kahit dito na lang sa bahay niyo ako pumunta. But I'll still pay you. Mabilis na umiling si Hope. Naku, wag na po. Bibihira lang din ako lumabas ng bahay namin. Kaya okay lang po talaga kung gusto ng kambal na makipaglaro sa akin. Talaga po? Masayang bulalas ng kambal. Tumango siya at bahagyang ginulo ang buhok ng dalawa. Oo, sino bang makakatanggi sa cuteness nyo? Yay! Masayang wika ng mga ito. Kaagad na nagpababa ang mga ito sa ama at lumapit sa kanya. Nagulat pa siya nang yumakap ang mga ito sa bewang niya. Nang lingunin niya si Alistair, pareho lang sila ng reaksyon.
Kiming napangiti siya rito habang titig na titig sa kanila. Sige na, kumain na kayo. Awat niya sa dalawa. Hindi ko po sasabay sa amin? Tanong ni Cody. Ngumiti siya rito. Hindi susunduin na rin ako mamaya-maya. Pero pwede ka naman po naming ihatid, wika ni Brent. No boys, gabi na. Seryosong saway ni Alistair sa mga to. Bigla ring tumigas ang tono niya. Nanigilan ng dalawa, pagkaway napayuko. Pumantay si Hope sa mga ito. It's okay, ang mahalaga pwede pa naman tayong magkita, hindi ba? Alam niya kung bakit ganoon si Alistair at nauunawaan niya naman to. Pero kita niya sa dalawang bata na bahagya ring natakot sa lalaki. Ingat po kayo, Miss Hope. Yumakap sa kanya si Cody, kasunod si Brent. Medyo clingy pala ang dalawa, kaya rin siguro mas pinili ni Alistair na maging hands-on sa mga anak. Sige na, baka nagugutom na ang daddy niyo. Kain na kayo. Tinapik niya mga ito, pero nagulat siya muli nang bago ko mawala ang dalawa, hinalikan siya ng mga ito sa pisngi. Bye, Miss Hope! Sabay na sabi ng dalawa. Bye. Tumingin siya kay Alistair. Hindi rin maikakaila ang gulat sa mukha nito. Bye, sir. Tumayo siya at kinuha ang gamit. Lumingon pa siya ng isang beses sa 4 bago tuluyang lumabas ng bahay. Tinawagan niya agad si Kuya Ernie para madaanan na siya. Samantala, pagkalabas ni Hope, napatingin si Alistair sa kanyang mga anak. Totoong yun ang unang beses na nag-request ang mga ito na maging kaibigan ng nag-alaga sa dalawa. At yun ay labis niyang ikinagulat. Ano kayang meron kay Hope na wala sa iba? Bukod sa pinay na pinay niyang kagandahan. Tanong niya sa sarili. Aminado siyang maganda ang babae. Ito ang tipo na lilingunin mong muli ng makailang beses para mapagtanto ang tunay na ganda. She's 5'2" and has a slender body. Kulay kayo manggi ito. Hindi katangusan ang ilong. Malalim na animoy nangungusap ang sing-itim ng uwak nitong mga mata, na binagayan ng hindi naman kahabaan, ngunit malalantik na pilik. Mahaba ang tuwid na tuwid nitong buhok at mapupula rin ang mga labi nitong may kakiputan. Pabilog ang hugis ng may kaliitan nitong mukha at may nunal itong buhay na buhay sa gilid ng kanyang pisngi, malapit sa tenga. Dad, when can we see her again po? Inalog pa ni Brent ang kamay niya. Mukhang kanina pa siya nito kinakausap pero lumilipad ang isip niya. She just left, son. Saka depende pa yun sa schedule ng trabaho niya. Then why don't you hire her again? We can do that, right? Can you do that for me and Cody po? Napahagod sa batok niya si Alistair nang wala sa oras. What's with that woman? Really? Anya na para lamang sa sarili. Dad? Untag ni Brent. Huminga ng malalim si Alistair. You really like her, huh? Yes po. And we already told you the reason. Mahalaga rin po siya, Daddy. Sagot ni Cody. That's her job, boys. No, she didn't make us feel like that. Hindi niya po pinaramdam sa amin na isa lamang kami sa trabaho kailangan niyang tapusin. She's very attentive to our needs, Dad. Mabilis na salungat ni Brent. Alright, ano pa nga bang laban ko dalawa kayo. Yay! Masayang nagtatalo ng dalawa. But I'm not sure kung pwede talaga natin siyang papuntahin dito agad-agad. Baka kasi may nakaschedule ng trabaho para sa kanya. Pagdadahilan niya. You could say please naman po para pumayag ang boss niya sa work. Please, Daddy. Ungot pa rin ni Cody. Pinagdikit pa nito ang mga palad habang nakikiusap na nakatingin sa kanya. Ganoon din si Brent. Fine, pero hindi pa rin ako nangangako, okay? Okay po. Sabay na sagot ng dalawa bago nagtatakbo patungo sa dining. Hey, careful! Anya nang makitang muntik ng madapa ang mga ito, pero hindi naman siya pinansin. Sa sobrang excited ng dalawa, para bang baliwala sa mga ito kahit nasaktan. Napailing na lang si Alistair sa kanyang sarili bago sumunod sa mga anak. Sana naman ay hindi na sila ganito bukas. Hindi naman kasi ugali ng kambal ang kulitin ako. Baka talaga lang nasiyahan ng dalawa habang kasama si Hope. Bulong niya. Subalit hindi ganoon ang nangyari dahil wala yatang oras na hindi siya inuungutan ng dalawa. Hanggang sa paglipas ng 5 araw ay napapayag na rin siya ng mga ito. Nagkataon kasi na may darating na investors galing Europe at kailangan present siya sa kanyang kumpanya
dahil siya mismo ang makikipag-deal sa mga to. Good morning, Mr. Javier. Bati sa kanya ni Hope na may matamis ng ngiti sa mga labi. Naroon ito sa sala kasama sina Cody, Brent at Max. Iniwan niya muna kasi ang kambal kay Manang Lusing habang naliligo siya. Ibinili niya rin sa matanda na patuloyin na si Hope kapag dumating to. Good morning. Maraan siyang naglakad pababa ng hagdanan habang hindi inaalis ang tingin sa babae. Hinahanap niya kung may espesyal ba rito at ganoon na lamang kagusto ng kambal na makasama ito. Pero wala naman siyang makita. In fact, she was too simple. Nakasuot ito ng blouse na kulay asul at pantalong maong. Nakapunitil din ang buhok nito sa likuran. Niwala itong kahit anong make-up maliban sa kaunting polvo at lip tint. Ganoon lang kasimple. But then, why does your heart was beating so fast? Tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. Naipilig na lang niya ang ulo bago tuluyang nilapitan ng apat. Dad, magtatagal po ba kayo sa office? Tanong ni Cody. Nabaling dito ang atensyon niya. Hindi naman masyado. Kakausapin ko lang yung investor regarding sa deal namin. Tapos uuwi na rin ako. Sagot ni Alistair. Pwede po ba kaming magpunta sa clubhouse? Paalam ni Brent. Napakunot ang noo niya. Clubhouse? Why? Ipapasyal po namin si Max para mas malawak po ang tatakbuhan niya. Hinaplos pa ni Brent ang ulo ng alaga nila. Okay lang naman siguro na sa labas na lang. Total, malawak naman ang bakuran niyo. Singit ni Hope kaya muli siyang napatingin dito. Kimilang itong ngumiti sa kanya. But Max needs wider space po. Maganda po kasi yun sa kalusugan niya kapag malayo ang kanyang tatakbuhan. Katwira ni Cody. Napailing na lang siya sabay buntong hininga. Alright, pero 1 oras lang kayo, okay? After that, balik na rin agad dito. 8:00 pa lang naman ng umaga kaya pwede pang lumabas ang mga to. Yay! Thank you, Daddy! Sabay na wika ng dalawa at mabilis na lumapit sa kanya. Yumakabang mga ito sa magkabila niyang hita. Sige na, ayusin na ninyo ang mga gamit niyo at idadaan ko na kayo ron para hindi na kayo mahirapan pa maglakad. Utos niya sa mga anak. Agad namang sumunod ang dalawa. Susundan sana ito ni Hope pero tinawag niya ang babae. Wag na wag mong hahayaang mawala sila sa paningin mo. Hindi man ito ang unang beses na pupunta sila sa clubhouse. Pero ako ang madalas na kasama nila ron. Makulit sina Cody at Brent, malikot. Pero mas makulit at mas malikot si Max. Naiintindihan mo ba ako? Yes, sir. Huwag kayong mag-alala, hindi ko sila pababayaan. Okay, sige. Ipagdala mo na lang sila ng tubig at makakain na rin para hindi kayo magutom. Sige po. Masayang-masaya ang apat nang maihatid ni Alistair sa clubhouse. Nag-aalinlangan pa siyang iwanang mag-isa roon si Hope. Pero tatanghaliin naman siya sa appointment niya. Kaya wala siyang nagawa kung hindi ang itago ang pag-aalalang nadarama sa dibdib. Sa sobrang pagmamahal niya sa mga anak, na halos ayaw niyang nakikitang nasasaktan ng mga ito o umiiyak, nagiging overprotective na siya sa mga to. Alam naman niyang masama rin yun, dahil halos ikulong na niya ang mga ito sa mansyon. Ayaw ko lang talagang may mangyaring masama sa kanila, dahil hindi ko mapapatawad niyang sarili ko pag nagkataon. Sabi niya sa sarili. Maghapong naging abala si Alistair sa opisina at hindi na niya namalayan ng paglipas ng oras. Pag-uwi niya, halos maghahating gabi na. Madali ang mga hakbang na nagtungo siya sa silid ng kambal pagdating niya sa mansyon. Pagbukas niya ng pinto, nakahinga siya ng maluwag nang makitang kasama pa rin ang mga ito si Hope. At hindi mapigilang sumilay ang ngiti sa mga labi niya nang makita ang itsura ng mga to. Nasa pagitan si Hope ni Cody at Brent habang nakahiga naman sa paanan ng mga ito si Max. Parang may mainit na kamay na humaplos sa kanyang puso sa nakitang tagpo. Nang balingan niya ang dalawang anak, parehong may ngiti sa labi ang mga ito. At ewan ba niya, hindi man lang siya nakaramdam ng nikatitig na inis sa babae dahil hinayaan nito ang sarili na matulog katabi ang kambal. Para bang nasa tamang lugar talaga to. Para bang doon talaga ito nararapat. Sa tabi ni Cody at Brent. Sa piling nila. Mabilis na naipilig ni Alistair ang sariling ulo. Hindi ako dapat nag-iisip ng ganito. Paano na lang si Diana? Paano na lang ang alaala niya? Si Diana ang namatay niyang asawa. Ang pagkamatay rin nito ang dahilan kung bakit mas ninais niyang makapiling ang mga anak sa araw-araw. Ang dahilan kung bakit hindi niya gustong lumalabas sila ng bahay.
Natatakot kasi siyang baka bawiin din ang mga ito sa kanya, gaya ng asawa niya, sa isang malagim na aksidente. Napabuntong hiningang hinaplos niya ang ulo ni Cody. Gumalaw ito at yumakap kay Hope. Si Brent naman, isiniksik din ang ulo sa leeg ng babae. Paano ka ba magigising kung ganito na ang itsura nila? Naiiling na lumabas na lang muna siya ng silid ng kambal bago nagtungo sa kanyang silid at naligo. Pagkatapos, bumalik siyang muli sa silid ng mga anak. Tulog na tulog pa rin ang tatlo, kahit si Max. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Naghanap siya ng pwedeng pwestuhan. Pero wala namang pwede kung hindi ang isang upuan. Maliit lang yon kaya alam niyang mangangalay siya. Muli siyang napalingon sa malaking kama ng kambal. Kasya naman kami. Malaki pa naman ang space sa tabi ni Cody. Akmang hihiga na siya nang muling mapatingin kay Hope. Natawa siya kasi nakanganga pa ito kung matulog. At para itong bruha dahil gulo-gulo na ang buhok nito. Pero kahit na ganoon, maganda pa rin ang babae. Ay naku Alistair, kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Tuluyan na siyang nahiga sa tabi ni Cody bago ipinikit ang mga mata. Tiyak na magugulantang si Hope kapag nagising to kinabukasan. At sa naisip ay hindi niya napigilang mapangiti ng malapad. Kinabukasan naalimpungatan si Hope nang maramdaman niyang may nakadagan sa kanyang hita at dibdib. Alam niyang mga braso yun at binti. Pero kanino? At paano mangyayari yun kung mag-isa lamang naman siya sa kwarto niya? May sarili namang silid si Hershey, ang kapatid niya. Maging ang kanyang ina't ama. Iginalaw niya ang braso. Napangiwi siya nang maramdamang himay ng himay yun. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Napakunot ang noon niya nang makitang hindi pamilyar ang itsura ng kisame. Di mang ilaw pero kita niya ang sadyang nakapinta na isang buong galaksi roon. Kagyat na nanlaki ang mga mata niya nang maalala kung nasaan siya. Pagbaling niya sa kaliwa, naroon si Brent. At nang bumaling siya sa kanan, naroon si Cody at... Oh my God! Bulalas niya sabay tutob sa bibig. Ano nangyari to? Paano siya napunta rito? Bakit hindi niya akong ginising? Sunod-sunod na lumunok si Hope. Hindi niya malaman kung anong gagawin. Ni hindi siya makagalaw sa takot na baka magising ang mag-aama. Lalo pat nakadagan din ng isang braso ni Alistair sa bandang tiyan niya. God, think Hope. Mag-isip ka. Ano ba kasi pumasok sa isip mo't napasarap ang pagtulog mo? Di ba idlip lang? Bakit ganito? At ngayon kasama niya pa si Alistair. Gosh, nakakahiya. Marahan ang ginawa niyang pagbaling sa lalaki. Tulog na tulog pa ito base sa payapa nitong paghinga. Pero kahit na ganoon, bakit ba ang gwapo pa rin ito? Wala na ang pagiging seryoso ng mukha ni Alistair. Napalitan na yon ng maamo at napakabait na itsura. Parang loka-loka na tinitigan niya lang to. Kung ganito kagwapong mag-aalok sa akin ng kasal, tiyak na oo na agad ang sagot ko. Kaso mukhang takot ata sa akin ng mga lalaki. Wala man lang nanliligaw sa akin. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit 26 na siya ay wala pa rin siyang nobyo. Halos ipagtulakan na nga siya ng kanyang ina sa mga kakilala nitong binata. Pero ayaw naman niya. Palagay naman niya ay hindi siya pihikan. Pero basta, hindi pa lang siguro niya nakikita ang lalaking para talaga sa kanya. Pero paano kung siya yun? Tanong niya sa sarili. Imposible. Malabong magustuhan ka niyan, Hope. Mataas ang standards ng kagaya niya. Saka wala ka namang maipagmamalaki sa kanya. Isa pa, namatayan siya ng asawa. Tiyak mahal na mahal pa rin niya yun. Malungkot niyang sagot sa sariling katanungan bago tiningnan sina Cody at Brent. Ay, sana magkaanak din ako na kasing gwapo at kasing babait niyo. Ngumiti siya at marahang hinalikan ang ulo ng dalawa. Tumingin siya sa kanilang paanan nang may gumalaw roon. Napailing na lang siya nang makita si Max. Gising na rin ito at tila ba sinadyang manahimik habang nagmamonolog siya. Secret lang natin yun Hindi ko naman pinapantasya ang ama mo. Ano lang, medyo crush lang naman. Kausap niya sa aso. Umungot lang ng kaunti si Max na para bang naiintindihan siya. Pagkatapos, tumingin siya sa labas ng bintana. Madilim pa rin doon. Sandali niyang binawi ang kamay na yakap-yakap ni Brent. Sinilip niya ang oras sa relong nasa bisig. Mag-aalas 4 pa lang ng umaga. Pwede na siguro akong umalis. Gising na siguro si Manang Lusing. Tiningnan niyang muli ang mag-aama at sinikap na tumayo.
Ingat na ingat siyang wag magising ang mga to. Panay naman ang ungot ni Max nang makaalis siya sa tabi ng mag-aama. Para bang sinasabi nito na wag siyang umalis. Hinaplos niya ang ilalim ng baba nito. May trabaho kasi ako ngayon kaya hindi pwede. Isa pa, baka hinahanap na ako sa amin. Hindi pa naman ako nakapagpaalam kagabi. Malilintikan ako kay inay. Sabi niya rito. Hindi naman mahigpit ang kanyang mga magulang. Medyo may pagka-old-fashioned lang ang mga to. Sige na Max, ikis mo na lang ako sa kanila. Paalam niya sa aso. Naglalakad na sana si Hope palabas nang may humagip sa palapunsuhan niya. Ay kalbo! Mabilis niyang natutup ang bibig nang kakabog-kabog ang dibdib na tiningnan ng kambal. Bago si Alistair na hawak pa rin ang kamay niya. Nakatingin din to sa kanya. I'm sorry to startle you, pero ihahatid na kita para hindi ka mahirapang magpaliwanag sa mga magulang mo. Oho? Hindi pa man siya nakababawi sa unang pagkabigla, ay ginulat siyang muli ng lalaki. Agad niyang binawi ang kamay na hawak nito dahil kanina pa siya pasang-pasuroon. Dahan-dahan itong bumangon. I said sasamahan na kitang umuwi. Naku, wag na ho. Wala hong kasama sina Brent at Cody. Baka ho hanapin nila kayo. Tiningnan nito ang mga anak na himbing pa rin sa pagtulog. Hindi magigising ang mga yan. Saka paakyatin ko na lang si Manang dito. Anito bago binalingan si Max. Max, stay here. Bantayan mo mga kapatid mo, okay? Umungot naman ang aso na tila naiintindihan ng sinasabi ni Alistair. Ang nakakatuwa, alam nito kung kailan tatahimik at alam din nito kung kailan mag-iingay. Grabe magpalaki ng mga anak si Alistair. Pati aso mabait at masunurin. Magbibihis lang ako, Hope. Paalam ni Alistair at nauna nang lumabas sa kwarto ng kambal. Pero sir, habol niya dito. Okay lang ho talaga ako. Wala naman hong problema sa mga magulang ko. Saka maaabala ko pa kayo pati na ang pagtulog niyo. Tumigil ito at muli siyang hinarap. Muntik pa siyang mangudngod sa malapad nitong dibdib dahil halos kasunod lang din siya nito. Lumayo siya ng bahagya kay Alistair dahil tila may kung anong mahikang kumakaway sa isip niya na idikit palalaw ang katawan rito. Mahirap na, ayaw naman niyang mapahiya. It's fine. Hindi na ako makakabalik sa pagtulog. Masasalamat ko na rin dahil sinamahan mo mga anak ko. Hindi na siya sumagot. Matagal niya itong tinitigan nang mag-sink in sa isip niya ang mga nangyayari. Ano yun? Itanong mo na habang nasa mood pa ako. Hindi alam ni Hope kung nagbibiro ba ang lalaki o hindi, pero nakangiti naman to. Hope? Untag nito. Kasi itatanong ko lang sana kung narinig niyo ako kanina. Mabilis na mabilis ang kabog ng kanyang dibdib habang hinihintay ang sagot nito. Just the latter part. Bakit? May problema ba? Halos mabali ang leeg ni Hope sa pag-iling. Wala naman po. Okay. Kung wala ka nang sasabihin, magbibihis na ako. Pagkatalikod ni Alistair, hindi niya mapigilan ng mapangiti. Ang totoo, nauna pa siyang magising kay Hope at pinagmamasdan niya ang mga to. Kahit dadalawang beses pa lang silang nagkasama, pakiramdam niya ay taon na ang binilang niyon. At gaya ng kanyang mga anak, hindi niya mapigilang makadama ng attachment sa babae. Parang nauunawaan na niya kung bakit gustong-gusto ito ni Cody at Brent. Yun ay dahil niraramdaman ng dalawa na safe ang mga to sa piling ni Hope. Let's go? Anya ng makababa. Naabutan niya ito sa kusina kasama ni Manang Lusing. Nakapagsuklay na rin ito at siguro naghilamos na rin. Sige po. Manang Lusing, kayo na muna bahala kina Cody at Brent. Ihahatid ko lang ho si Hope. Sige sir, huwag kayong mag-alala. Hindi pa naman siguro sila gising kapag dumating ka. Maghahanda muna ako ng agahan. Tumango lang siya bago binalingan si Hope. After you. Inilahad niya ang kamay palabas. Kiming ngumiti ito sa kanya bago siya lagpasan at nauna na sa kanya. Nang makasakay sila sa kanyang kotse, madali nitong hinagip ang seatbelt. Ang kaso, hindi nito yun mahila. Nakalimutan ko nga palang ipaayos to. Nag-i-stuck talaga siya minsan. Dinukuang ni Alistair ang kinauupuan ni Hope at siya na ang nag-ayos ng seatbelt nito. Dama niyang kinakabahan ng babae. Dinig niya rin ang malakas na kabog ng dibdib nito. Pero hindi na niya yun pinuna. Alam niya kasing nahihiya to sa kanya. Saan ba kayo nakatira? Simula niya sa usapan nang umuusad na ang sinasakyan nila. Sa may moonwalk, Paranaque, sir. Ah, malapit lang naman pala. How old are you by the way?
Sandali niyang nilingon ng babae. Nakatingin to sa labas ng bintana. 26. And you finished college? How about your family? Napalingon to sa kanya, kunot ang noo. Sorry, don't get me wrong, pero gusto ko lang na may makausap habang nagbabiyahe tayo. Pero para fair, you can ask me anything you want. Pagdadahilan niya dahil ang totoo, gusto niya talaga itong makilala. Sa gilid ng mga mata ni Alistair ay nakita niya itong tumango. Tapos ako ng hotel and restaurant management. Ang nanay ko isang teacher. Ang tatay ko naman empleyado ng gobyerno. May kapatid ako, graduating na rin siya sa college. Sagot nito. Tapos ka ng HRM? But I'm curious, paano ka napunta sa ganitong larangan? I mean, doing chores for someone. Again, don't get me wrong asking you that I'm just really curious. That's all. Hindi ko minamaliit ang trabaho mo. Ang daming sinabi, Alistair. Ayaw mo lang ma-offense sa'yo si Hope kaya ganun. Anang tinig sa kanyang isip. Bahagya itong natawa. Hili ko lang talaga ang tumulong sa kapwa. Ganun lang kasimple. Masaya ako kapag nakakatulong ako. Kapag nakikita kong satisfied at masaya ang mga nagiging kliyente ko. Pero hindi ba mahirap? Well, kung ilalagay ko sa isip ko, mahirap din talaga. Pero yung fulfillment na nadarama ko sa tuwing may natatapos akong trabaho, sa tuwing may napapasaya ako, mabilis na nawawala ang hirap. Napangiti siya. I could say that's dedication, and I admire you for that. Also, I am amazed how you describe your work. Para bang ito na talaga ang buhay mo. Partly true. And thank you sa compliment. You deserve that. Hindi lahat ng taong may trabaho ng katulad mo, ganyan ko mag-isip. Baka nga nag-iisa ka lang eh. And as your client, I am well satisfied with your service. It is beyond your work. Ang pinakikita mong pag-aalaga sa mga anak ko, labas na yun sa trabaho. Kaya mas dapat kitang pasalamatan. Mababait naman kasi sina Cody at Brent at hindi mahirap alagaan. Nakikita ko na maayos mo silang napalaki. Tumango-tango siya. Yeah, ngayon ko lang din yun na-realize. Limitado lang kasi na makisalamuha sa ibang tao ang mga anak ko. And admittedly, it's my fault. Mahinang wika niya. Matagal itong hindi nagsalita. Akala pa niya nawalan na ito ng interes sa pinag-uusapan nila. Pero hindi pala. Pwede bang malaman ng dahilan? Lakas loob na tanong ni Hope. Huminga siya ng malalim. I never confide to anyone, not even Manang Lusing. However, she's exempted dahil matagal ko na siyang kasama. At kahit hindi ako magsalita, alam niya kung anong nararamdaman ko. But yeah, it's because of my late wife. She died in a tragic car accident. Pag-amin niya na medyo weird ang dating sa kanya. Hindi niya kasi alam kung ano pumasok sa isip niya at nagkukwento siya sa mga ganoong bagay kay Hope. I'm sorry to hear that. Mahinang wika nito. No, it's fine. Matagal na rin naman yun eh. Takot lang talaga akong baka may mangyaring masama sa mga anak ko. Ayokong pati sila'y mawala sa akin. Again, that's weird. Bakit naman kasi pati feelings mo nasama na sa usapan niyo? Ano ba talaga ha, Alistair? Napailing na lang siya. Marami pa silang napag-usapang dalawa. Hanggang sa sapitin nila ang isang row house subdivision. Pagtigil nila sa tapat ng bahay ng babae, bukas na ang ilaw roon kahit 4:00 pa lang. Patay! Narinig niyang wika ni Hope habang kagat-kagat nito ang labi. Why? Mahigpit ba talaga ang parents mo? Napatingin sa kanyang babae, tabing niya ang ngiti. Hindi naman sa ganoon. Pero pagagalitan ka pa rin kasi hindi ka sa inyo natulog? Hindi to sumagot. Mariin lang nitong kinagat ng labi. Huminga siya ng malalim saka walang imik na bumaba ng sasakyan. Pagtingin niya sa pinto ng bahay ni Hope, bukas na yon at nasa labas na ang nahihinuhan niyang ama nito. Magandang umaga ho. Medyo kinakabahang bati ni Alistair. Mabibilang lang sa daliri ang ilang beses na kinabahan siya. Una noong nagpropose siya kay Diana. Pangalawa, nung pinanganak ang kambal. Pangatlo ay noong matanggap niya ang tawag na naaksidente ang asawa niya. At yun na ang panghuli. Hindi niya maipaliwanag ang kabang nadarama. Pero may kasama yung takot. Kasama mo ba ang anak ko? Seryosong tanong nito. Oo, tulog na ho siya kagabi pagdating ko sa bahay kaya hindi ko na ho ginising. Anong sabi mo? Tulog sa bahay mo? Sa bahay mo natulog ang anak ko. At huwag mo sabihin sa akin sa iisang silid kayo natulog. Sa iisang silid nga po. Sa taranta ni Alistair ay hindi na niya alam kung ano bang lumalabas sa bibig niya. Abat, nasa ng batang yan ha? Pababain mo yan ng sasakyan.
Kailan pa natutong anak ko na makipag-live-in? Hindi ka pa nga niya pinakikilala sa amin bilang boyfriend niya. Galit na wika ng Ginoo. Pagkuway malalaki ang mga hakbang na tinungo ang hanggang dibdib na gate. Humahangos namang lumabas ang isang may edad na babae sa pinto ng bahay ng mga ito at sumunod sa may edad na lalaki. Ano? Nasaan yang si Hopia ha? Palabasin mo siya, talagang masisinturon ko ang batang yan. Pablo, maghunos dili ka nga. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Kaaga-aga niyang bibig mo. Mahina ang tinig na pigil ng may edad na babae. Nahugot na kasi ng matandang lalaki ang sinturon nito dahilan para mapaatras si Alistair. Palabasin mo yung anak mo, Celia. Nagigigil ako. Utos ng lalaki sa ginang na malamang ay ina ni Hope. Hindi maunawaan ni Alistair kung bakit para siyang natuod at hindi makapagsalita. Para siyang isang batang nakagawa ng kasalanan at pinagagalitan ng kanyang mga magulang sa itsura niya. Iho, sabihin mo kay Hope ay lumabas na. Untag sa kanya ng ginang. Napatingin naman siya sa nakasarang pintuan ng kanyang kotse. Hindi na niya nagawang buksan yon dahil si Hope na mismo ang nagbukas. Nakayoko ang ulong bumaba ito roon. Ikaw na bata ka. Alam mo bang pinag-alala mo kami ha? Ni hindi mo man lang nakuhang tumawag kagabi kung uuwi ka ba o hindi. Ni hindi mo rin sinabi kung may pupuntahan ka. Inis na ring wika ng ginang nang makita si Hope bago iniangat ang isang palad. Subalit bago pa yun lumapat sa katawan nito, agad na yung sinangga ni Alistair gamit ang malapad niyang likod. Namimilog ang mga matang napatingin sa kanya si Hope. Sir, mahinang wika nito sa nag-aalalang tinig. Ngumiti siya rito. I'm fine, hindi naman masakit. Abat! Isa pa uling hampas ang natamo niya mula sa ina nito. Doon na siya napangwi dahil may kalakasan yun. Nay! Saway nito na sinilip ang ina. Huwag mo akong mainay-inay, Hopya. Hindi kita pinalaki para lamang makipag-anuhan sa isang lalaking ni hindi mo pa naipapakilala sa amin kung boyfriend mo ba o hindi. Talak nito. Oo nga, tama ang iyong ina. Pinalaki ka namin ng tama, kaya alam mong mali ang ginagawa mong to. Sang-ayon naman ng ama nito na hawak pa rin ang sinturon. Talagang kinakabahan na si Alistair sa nangyayari. Baka kasi yun naman ang ihampas sa kanya. Ano ba kayo? Nakakahiya ho kayo. Angil ni Hope. Anong nakakahiya? At kami pa ngayon ang nakakahiya ha? Umabot ka sa edad na 26 dahil ang sabi mo ayaw mo sa mga inirereto ko. Tapos ganito ang gagawin mo? Bibigay ka lang pala sa lalaking hindi namin kilala? Medyo malakas na ang tinig ng ina nito kaya ang dalawang bahay na katabi ng mga ito ay nagbukas na rin ng ilaw. Nay, tay, tumigil na nga ho kayo. Boss ko ho itong si Sir Alistair. Nakatulog ako sa bahay niya habang nagbabantay sa kanyang mga anak. Hindi ko na ho kasi alam kung anong oras na siya dumating at hindi ko na rin namalayan na napasarap na pala ang tulog ko. Madaling paliwanag ni Hope. Nagkatinginan ang dalawang matanda bago tinginan ng mga ito si Alistair. Boss ka nga ba nitong anak ko? Tanong ng Ginoo, naninigurado. Technically, gano'n na nga ho. I hired her yesterday to look after my sons. Hindi ko na ho ginising si Hope kagabi pag uwi ko, kasi hating gabi na rin ho. Ayoko namang magbiyahe siyang mag-isa, kaya ako na rin ho naghatid ngayon sa kanya. Pasensya na po. Magalang na sagot niya. Ganoon ba? Bakit sabi mo magkatabi kayong natulog? Nanunuri ang tinging pinagmasdan siya ng matandang lalaki. Hindi ho totoo yan. Ang kambal ho ang katabi kong natulog. Sa sofa ho siya nahiga. Siguro ho, hinihintay talaga niya ako magising. Maagap na sagot ni Hope bago tumingin sa kanya na para bang sinasabi na huwag siyang magkakamaling sumagot. Tama ho siya. Medyo nagulat lang ako kanina kaya yun ang naisagot ko. Sang-ayon ni Alistair. Huminga ng malalim ang may edad na lalaki bago binalingan ng ina ni Hope. Buo pa naman pala ang bataan nitong anak natin, kaya wala tayong dapat na ikabahala, Celia. Tay? Bulalas ni Hope habang namumula ang muka. Lihim na napangiti si Alistair. Ang cute kasi nitong mag-blush. Bueno, pumasok na kayo para makapag-almusal na rin. Hindi talaga kami nakatulog nitong tatay mo kahihintay sa'yo, Hopya. Anang may edad na babae kay Hope. Nako, wag na ho. Uuwi na rin ho ako. Inihatid ko lang ho itong anak nyo dahil nag-aalala nga ho siya kanina na baka mapagalitan nyo. Agad na tanggi ni Alistair. Aba, nakakahiya naman kung uuwi kang hindi man lang nakakahigop, miss ka ng kape. Pampagising na rin yun at pasasalamat na rin sa paghahatid mo dito sa aming dalaga. Sabi ng ama ni Hope. Sir, pumayag na ho kayo. Hindi ho kayo lulubayan ng mga yan hanggat hindi kayo pumapasok sa amin.
Apologetic na wika ni Hope. Wala nang nagawa si Alistair kung hindi ang tumuloy sa simpleng bahay ng mga to. Ang nakapagtataka, pakiramdam niya ay at home siya roon, lalo pat parehong maraming tanong ang mga magulang ni Hope. And he liked it, being with her family. Kung bakit? Yun ang hindi ko alam. Sagot niya sa sarili. Matuling lumipas ang mga araw. Mas lalong naging exciting para kay Hope ang pagpasok niya sa trabaho. Madalas kasi sa loob ng isang linggo, 2 hanggang 3 beses siyang pumupunta sa mansyon ng mga Javier. Pero ang labis niyang ipinagtataka, madalas din ay naroon si Alistair at hindi umaalis. Kagaya na lamang ng araw na yon. Doon na naman siya ini-assign ng kumpanya niya. Mukhang giliw na sa'yo ang amo mo, Hope ah. Sabi ni Kuya Ernie habang pahinto na ang service na sinasakyan nila sa tapat ng bahay ni na Alistair. Oo nga nakakatawa rin naman ng alagaan ng kambal. Sagot niya bago bumaba. Ingat ho kayo sa pagmamaneho. Ikaw rin, tawagan mo na lang ako kung magpapasundo ka. Sige ho. Pagkasara niya ng pinto ng van ay agad siyang nagpaskil ng matamis ng ngiti. Magda-doorbell pa lamang siya pero nag-uunahan na sa pagtakbo ang kambal patungo sa gate. Miss Hope! Sabay na sabi ng mga to. Oh, be careful kids! Malakas niyang wika nang mantika ng madapa si Cody. We're glad you're here again! Excited na sabi ni Cody habang binubuksan ni Brent ang gate. Napakunot ang noon niya. Bakit kayo nagbubukas ng gate? Nasaan si Manang Lusing? Day off niya po. Hinawakan agad ni Cody ang kanyang isang kamay. Sa kabila naman humawak si Brent. Day off? Sino kasama niyo? Takang tanong pa rin niya. Si Daddy po, sagot ni Brent. Ha? Andito ang Daddy niyo? Opo, he's cooking our breakfast. Tara na po. Hinilan na siya ng kambal papasok sa bahay ng mga to. Hindi mapigilan ni Hope ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib habang palapit sila ng palapit kay Alistair na nakasando at shorts lang. May suot pa itong apron kaya nagmukha itong machong chef sa itsura. Aaminin niya, habang tumatagal na nagkakasama sila, hindi na lang ang kambal ang bumihag sa puso niya. Maging si Alistair ay ganoon din. At natatakot siya sa maaaring kahinatnan ng nadarama niyang yon. Dahil ang tingin niya sa lalaki, wala na itong balak na magmahal muli. Oh, nariyan ka na pala. Sabi nito nang malingunan sila. Malapad ang ngiti nito na muntik pa niyang ikaubo. Hindi kasi siya sanay na nakikitang nakangiti ang lalaki. Oo, day off daw ni Manang Lusing. Yeah, pinauwi ko muna sa kanila kasi matagal na rin niyang hindi nadadalaw ang mga kapatid niya. Saan ba ang kanila? Bicol. Bicol? Napalakas ang tingin niya. Napataas ang isang kilay nito. Yes, bakit? May problema ba ron? Umiling siya. Wala naman. Hindi pala siya day off kung ganun. Anya, pagkuway niligo ng kambal na abala na sa pagbabati ng itlog at pag-aalis ng plastic sa hotdogs. Oo rin. 1 week siya sa kanila. Hinarap na muli ni Alistair ang niluluto nitong sinangag. Paano kayo? I mean, ikaw lang dito. Kaya nga nandito ka. Bale walang sagot nito na ikinabigla naman niya. You mean, 1 linggo rin ako dito? 1 week po dito si Miss Hope, Daddy. Singit ni Cody na nilalagyan na ng asin ng itlog. Mukhang kahit sa gawaing bahay ay train ng kambal. Tumingin sa dalawa si Alistair. Yes, gusto niyo ba yun, boys? Of course, Daddy! Yay! 1 week dito si Miss Hope. Masayang wika ng dalawa na pumapalakpak pa. 1 week din po tayong magpiplay. Sabi naman ni Brent. Oo nga po. Sang-ayon ni Cody rito. Larawan sa mukha ng dalawa ang matinding kasiyahan at hindi mapigilan ni Hope na makadama rin ng ganoon. Matagal niyang pinagmasdan ng kambal na abala ng muli sa ginagawa ng mga ito bago lumingon kay Alistair. Huling-huli niya kung paano siya titigan nito at hindi niya mapigilang kabahan ng husto. Kakaiba kasi ang mga titig nito sa kanya, para bang may ibig sabihin. Tumikhim siya. May itutulong ba ako, sir? Tanong niya rito. Huminga ito ng malalim. I just need to fry those and some other stuff here. Inginuso nito ang pinagkakaabalahan ng kambal. Ngumiti siya. Okay, ako na magpiprito ng iba. Kumuha siya ng frying pan at tumabi sa lalaki. Sa itsura nilang yon, para silang isang pamilya. Yun nga lang, hindi niya alam kung pati si Alistair ay masaya. Dahil siya, masaya siyang kasama ito pati na ang kambal.
Ganoon lang ang naging rutina ni Hope sa mga sumunod na araw. Minsan pa, hindi na siya nakakauwi sa kanila dahil ayaw ng kambal. Kaya naman, para hindi na maulit ang nangyari noong nakaraan, agad siyang nagpapaalam sa kanila na ikinatataka na rin ng kanyang pamilya. Ikaw nga, Hopya ka, umamin ka sa amin. Gusto mo ba si Alistair? Tanong ng kanyang ina habang naghahapunan sila. Maaga siyang pinauwi ni Alistair dahil wala na rin naman daw gagawin. Oho, naubo siya kaya agad siyang uminom ng tubig. Pero mas lalo siyang naubo dahil muntik na siyang mabulunan. Ano ba yan ate? Talsi ka ng kanin sa bibig mo? Puna ni Hershey. Babatukan niya sana ito pero pinanlakihan siya nito ng mga mata. Ano, may gusto ka ba sa kanya o wala? Untag ng kanyang ina. Nay naman. Nay naman. Panggagaya ng kanyang ina. Ako'y wag mong maganyan-ganyan, Hopya. Kilala na kita mula ulo hanggang paa. Hopya ang tawag nito sa kanya kapag naiinis o nagagalit ito. Minsan panglambing din. Hindi siya nakasagot. Tahimik lang siya na sumubo ng pagkain para hindi na siya tanongin ito. Subalit nakalimutan niyang kaharap din nila ang kanyang ama. Hindi ba may asawa na si Alistair, Hope? At kambal ang anak nila? Kaya kung ano man niyang nararamdaman mo sa kanya, ngayon pa lang ay pigilan mo na. Hindi magandang maging kabit, anak. Sabi nito. Kabit naman agad, tay? Hindi na pigilang protesta niya. Bakit? Ano ba ang tawag mo sa babaeng lumalandi ng boss niya na may asawa? Hindi ba kabit? Nanilo sa nguso niya. Matagal na hong patay ang asawa ni Sir Alistair. Magpa 4 years na. Natahimik naman ang mga to. So, ibig sabihin may pag-asa ka pa, ate. Go na agad. Huwag mo nang pakawalan. Siluin mo na agad para hindi na makatakbo pa. Sabi ni nanay, gwapo raw si Kuya Alistair eh. Sabi ni Hershey sa kanya. Babatukan na naman sana niya ito, pero nauna na ang kanyang ina. Aray naman, Nay. Bakit naman may pabatok pa kayo? Totoo lang naman ang sinasabi ko ah. Saka mayaman si Kuya Alistair. As in sobrang yaman. Kayo nang nagchika na pogi siya. Dagdag pa ng kapatid niya. Oh, ano naman kung sobrang yaman niya at pogi? Hindi naman yun ang basihan kung bakit dapat siyang mahalin ng ate mo kung sakasakali man. Tandaan nyo, hindi ko kayo pinalaki na maging mapaghanap. Lalo na ang maging materialistic. Hindi gold digger ang ate mo. Pagtatanggol sa kanya ng kanilang ina bago siya hinarap. Kung ikaw lang ang nagmamahal sa kanya, Hope, maipapayo ko lang, wag mo nang ituloy. Ikaw lang din ang masasaktan sa huli kapag ganyan. Pero kung mahal ka rin naman ni Alistair, walang problema sa akin kahit na may anak siya. Ayos yun, instant apo. At nasisiguro kong pagkakagwapong bata ng mga yon, base na rin sa itsura ng boss mo. At humagikik pa ang kanyang ina. Celia, magtigil ka nga sa mga sinasabi mo. Ayan ka na naman sa pambubugaw sa anak mo. Para kang hindi guro ah. Nakakita ka lang ng gwapo, boto na agad. Saway ng kanyang ama rito. Aba, 26 na tong anak mo, Pablo. Kung hindi ko ito ibubugaw, baka tumandang dalaga yan. Yun ba ang gusto mo? Abay sayang naman ng matres at lahi natin kung tatanda yung dalaga. Kahit pa, pabayaan mo na lang siya. Basta ang sa akin, anak, Hope. Doon ka sa alam kong mas sasaya at mas liligaya ka. Yung hindi komplikado. Ikaw lang naman ang makapagsasabi niyan sa sarili mo. Hindi naman kami tututol kung sinong mamahalin mo, miss kanyang kapatid mo. Basta ang amin lang, dapat mahal din kayo na magiging asawa nyo. At handa kayong ipaglaban kung sakali mang may bibiyanin pa kayo. Anang kanyang ama. Tama mga anak, napakahirap makakuha ng asawa na kaya kayong ipagtanggol sa binan nyo. Bakit kayo naitay? Hindi nyo ba kami papakialaman kapag may asawa na kami? Tanong ni Hershey sa magulang. Hindi, pero gagabayan namin kayo hanggang sa matuto kayo sa bago niyong pamilya. Hindi na lang nagkomento si Hope. Lahat naman ng lumabas sa bibig ng kanyang mga magulang ay tama. Ang hindi niya lang sigurado kung may katugon nga ba yon. Kinabukasan maagang gumising si Hope. Yun ang 5 araw na kasama niya ang mag-aama at excited na siyang makita ang mga to. Hindi siya mahilig magpa-sexy pero sa pagkakataong yun ay pinili niya ang isang bestida na hanggang tuhod. Cotton yun. Kulay blue na may malalaking kulay dilaw na release na nakadrawing. The zipper yun sa likod at round neck kaya medyo conservative pa rin tingnan. Nagsuot din siya ng cycling shorts para sigurado. Saka nagbaon na rin siya ng pamalit kung sakasakali at pawisan siya. Ang mahaba niyang buhok ay inilugay niya. Kumuha lang siya sa magkabilang gilid ng pisngi niya ng kaunti, saka yun pinaikot-ikot at pinasalikop sa likuran bago niligyan ng sanrio.
Para siyang makabagong dalagang Pilipina sa itsura niya. Wow, ang sexy niyo naman po, Miss Hope. Humahangang wika ni Brent nang pagbuksan siya nito ng gate. Talaga ba? Opo. Sunod-sunod itong tumango. Hinagod pa siya nito ng tingin bago humawak sa kanyang kamay. Nasaan si Cody at daddy mo? Saka si Max? Tanong niya habang naglalakad na sila. Nasa loob po, inaayos po nila ang pipe sa kusina. Bakit? Sira? Opo. Tumuloy sila sa kusina at nakita niyang maputik na roon. Baha na rin. Ay! Napatalon siya nang bahagya siyang matilamsikan ng tubig. Oh, sorry. Hindi ko kasi maayos tong pipe. Tumayo si Alistair. Sunod-sunod namang napalunok si Hope dahil para bang isang Greek god ang kaharap niya. Tumutulo pa ang tubig sa katawan nitong walang namang pang-itaas. Gosh, ulam na ulam ang mga abs na 8. Hanep. Miss Hope! Miss Hope! Niyugyug ni Brent ang kamay niya. Ha? Napatingin siya rito. Naroon pa rin sa nakita ang isip niya. Okay ka lang po? Nag-aalalang tanong nito. Natauhan siya, kaya madali siyang tumango. Oo, okay lang naman ako. Ang mabuti pa siguro'y tumawag ka na lang ng gagawa niyan, sir. Sabi niya kay Alistair nang balingan to. Huminga ito ng malalim habang nakatingin din sa naging kalat doon. Mabuti pa nga. Inayos nito ang tape na inilagay, pero pumuslit na naman ng tubig. Malakas na malakas, at hindi inaasahan ni Hope na sa kanya yun tatama. Oh my gosh! Malakas siyang napatili kasabay ng malakas na pagtahon ni Max. Daddy, nababasa na si Miss Hope! Sigaw ni Cody. Hindi malaman ni Hope kung saan siya babaling, hanggang sa maramdaman niya ng may malaking katawan na yumakap sa kanya para sanggahan ang tubig na tumatama sa kanya. Dahan-dahan siyang napatingin kay Alistair at tila slow motion sa pelikula nang unti-unting magtama ang mga mata nila. Walang nagsasalita sa kanila, habang pareho nilang nararamdaman ang malakas na pintig ng kanilang mga puso. At para bang sila lang ang tao sa mga sandaling yon. May ilang segundo rin silang nasa ganoong posisyon nang basagin ni Max ang mahikang bumalot sa kanila. Tumahol kasi itong muli ng malakas. Mabilis silang naghiwalay ni Alistair. Sabay rin nilang nilingon si Max na ngayon ay kalaro na ang kambal. Basang-basa na rin ang mga to. Oh God! Napahagod sa kanyang batok ang lalaki. Siya naman, napatingin sa sarili. Nangihinayang siya sa naging itsura niya. Pero okay na rin. At least nakayakap ka naman. Anong mahadera niyang isip? I'm really sorry, Hope. May baon ka bang damit? Sabi ni Alistair kaya muli siyang napalingon dito. Meron naman kaso itinaas niya ang dalang bag. Basa na rin yun. Napabuntong hininga na lang to. Ang mabuti pa, bihisan mo na lang muna ang kambal. Hahanapan kita ng damit na kakasya sa closet ko. Sige. Cody, Brent, nagpabihis muna kayo kay Miss Hope. Anito ng balingan ng mga anak. Max, come here. Madali namang sumunod ang aso. Okay, Daddy. Sabay na tugon ng mga ito bago sumama kay Hope paakyat sa kwarto ng mga to. Pagdating doon ay madali niyang nilinisan ang katawan ng dalawa bago binihisan. Miss Hope, di ba po kapag mabait ang bata may gift kay God? Sabi ni Cody. Napatingin siya rito habang inaayos ang suot nitong t-shirt. Oo naman, bakit? May gusto ba kayo uwi sa kanya? Opo, sabay na sagot ng mga to. Ano naman yun? Ang maging mami ka po namin. Natigilan siya sa pagsusuot ng t-shirt kay Brent. Pinaglipat-lipat niya ang tingin sa dalawa. Anong sinabi niyo? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. We want you to be our mommy. Pwede naman po, di po ba? Sabi ni Brent na kinuha ang kamay nito at tinulungan na siya nitong maisuot nito ang damit. Pwede naman, kaso alam niyo bang ibig sabihin ng sinasabi niyo? Opo, ibig kong sabihin, you and Daddy need to get married. Paliwanag ni Cody. Since the day we first meet po, gustong-gusto na namin kayo. And we decided that we don't want you to be just our friend. We want you to be our mommy po. Hindi naman po mahirap kami i-love, di po ba? Inosenteng tanong sa kanya ni Brent. Oo naman. Ang katunayan nga, love na love ko na kayo. Talaga po? At sa pagkagulat ni Hope, bigla siyang niyakap ng dalawa. Thank you po, Miss Hope. Mahinang sabi ni Brent. Si Cody, dinig niyang sumisinghot. Mabilis siyang gumanti ng yakap sa mga ito. Noon niya lang na-realize na ang dalawang batang bibong-bibo at tila walang iniindang problema.
Lahat ng yun ay panlabas lang. Napapansin na rin naman niya noon pa man na nagpapakatatag lamang ang mga ito para kay Alistair, para hindi nag-aalala ang lalaki sa mga to. Pero hindi talaga ganoon ang sitwasyon, dahil bukod sa proteksyon at pagmamahal, gusto rin ng mga ito ng isang masaya at buong pamilya. Yun ang nakikita niya sa mga sandaling yon. Mahal ko kayo, pero hindi naman ganoon kasimple lang ang lahat. Siyempre ibang usapan na ang kasal. Dapat mahal ng dalawang taong ikakasal ang isa't isa. Bumitiw ang mga ito sa pagkakayakap sa kanya bago siya tinitigan. Do you love our daddy? Tanong ni Cody. Hindi agad siya nakasagot, subalit nakikita niya sa mga mata ng dalawa ang pag-asam. Kaya wala sa loob siyang napatango. Oo, pero hindi natin alam kung ganoon din siya sa akin. Saka, basta, hindi niyo pa mauunawaan kahit ipaliwanag ko sa inyo. Try us po. You know that we understand things easily. You've been here with us for almost 5 months na, so you already knew us and daddy. Wika ni Brent. Pakiramdam niya, biglang tumanda ang dalawa at hindi na lang 4 years old ang mga to. Pero technically, malapit na talagang mag-5 ang mga to. We're going to help you po. If daddy don't love you, then we'll make him fall for you. Kasi alam naman po namin na gusto ka rin niya. Sabi ni Cody. Nagulat siya sa narinig. Ako? Gusto ng daddy niyo? Sabay na tumango ang dalawa. Paano niya naman nasabi? Ayaw niyang maniwala sa dalawa dahil ano ba namang kinalaman ng mga ito sa nararamdaman ni Alistair. But then, it just gave her hope. Because he always smile na po since dumating kayo rito. Bihira lang po siya mag-smile noon eh. Pero ngayon, kahit mag-isa po siya, nag-i-smile na po si daddy. Para nga po siyang baliw eh. Minsan pa nga po kinakausap niya ang sarili niya. Paliwanag ni Brent. Napailing siya. Mukhang walang maililihim ang daddy niyo sa inyo ah. Of course po. Matalos po mga mata namin eh. Ngumisi pa si Cody sa kapatid. Basta, we will make sure that you will become our mommy. Wait lang po kayo ah. We will make daddy fall for you. Sabi ni Brent. Sana nga totoong sinasabi niyo. Wika niya sa isip. Subalit para namang hindi na yun kailangan pang gawin ng kambal. Dahil tama naman ang mga to. Gusto na rin niya si Hope. Actually, Alistair was really listening to them since they got out of the bathroom. Nakatayo siya sa labas ng pinto ng silid ng kambal. Sa bandang gilid dahil hinayaan lang yung nakabukas ng mga to. Kaya lahat ng napag-usapan ng mga ito ay narinig niya. At hindi niya mapigilang makadama ng kasiyahan sa dibdib sa nalamang mahal din siya ni Hope. Siguro nga, yun lang talaga ang hinihintay niyang marinig. Dahil ang totoo, takot siyang sumugal. Takot siyang baka ma-reject siya. Takot siya dahil baka sa huli, ang mga anak naman niyang masaktan ng husto dahil nakikita niya kung gaano kalapit ang mga ito sa babae. At ayaw niya yung mangyari. Nagulat siya nang may gumalaw sa tagiliran niya. Pagtingin niya roon, nakita niyang nakaupo sa tabi niya si Max. Nakatingin sa kanya na para bang nauunawaan nito ang lahat ng nangyayari. Lumuhod siya sa tabi nito. Ikaw din ba gustong maging mommy si Hope? Mahinang tanong niya rito. Umungot ito, ikinurap-kurap ang mga mata. Natawa si Alistair. Mukhang lahat tayo nahulog ng husto ang loob sa kanya. Well, hindi naman talaga siya mahirap mahalin. Pero sa palagay mo, sasagutin niya kaya kaagad ako? Biglang tumahol ng malakas si Max, kaya napatigil siya. Saktong pagtingin niya sa pinto ay iniluwaan noon ng tatlo. Daddy, kanina pa po ba kayo dyan? Tanong agad ni Brent. Ngumiti siya rito sabay iling. No anak, kadarating ko lang. Tumingin siya kay Hope. Kimi itong ngumiti sa kanya. Here, ito lang ang sa tingin ko'y kakasya sa'yo. You can use the twins' bathroom. Ibinigay niya rito ang daladalang damit. Salamat. Kinuha nito yon. Sige, magbihis ka na muna. Isasama ko na lang ang kambal sa silid ko para makapagbihis na rin ako. Okay, sige. Tatalikod na sana ito nang muli siyang magsalita. By the way, you look very beautiful today. Yun lang at tinalikuran na niya ito. Hindi na niya gustong makita ang pagkatulala nito dahil alam na niyang mangyayari yun. Nakalayo na sila ni Cody at Brent bago pa niya narinig na pumasok itong muli sa kwarto ng kambal. Nangingiting tiningnan niya ang mga anak na titig din sa kanya. What? You're lying po. You heard us eh, sabi ni Brent. Napailing na lang siya. Makakatanggi pa ba ako sa dalawang to? Mukha yatang x-ray machine ng mga mata ng mga to at lahat na lang nakikita. Hay nako,
Hindi ko alam kung maganda ba talagang magkaroon ng makukulit na anak. Nasabi na lang niya. We heard you po. And yes, we are your lucky charm, Daddy. Hindi naman na yun kinontra pa ni Alistair. Samantala, hindi pa rin mapigilang kiligin ni Hope pagpasok niya sa silid ni Cody at Brent. Yakap-yakap niya ng mahigpit ang damit na ibinigay ni Alistair at parang silang sinamyu-samyu pa yon. Kasing bango niya. Kinikilig niyang wika sabay tungo sa banyo. Ay, sana lang talaga tamang kambal sa mga sinabi nila na gusto rin ako ng ama nila. At sana rin, totoong tutulungan nila ako. Sabi niya sa sarili bago nagbihis. Kaya nung sumunod na mga araw na naroon siya sa mansyon ng mga Javier, palagi siyang attentive sa mga ginagawa ni Alistair, lalo na kapag naroon lang ito at hindi umaalis. Kagaya na lamang isang Martes na pinapunta siya roon ng lalaki. Nagyaya ang kambal na maglaro sila sa garden na madali namang sinang-ayunan ng ama ng mga to. Soccer ang laro nila at ang matatalo ay mapaparusahan. Magkakampi sila ni Brent, habang sina Alistair naman at Cody ang kampi. Simple lang naman ang mechanics. Sa 3 game, kung sino ang unang makagol, siya ang panalo. Tita Hope, this is our chance, okay po? Bulong sa kanya ni Brent habang hawak nito ang bola. Nasa di kalayuan si Alistair na siyang nagbabantay sa kanila, habang si Cody naman ang goalie o keeper. Gulat na napatingin siya kay Brent. Tita? Yes po, at kapag kasal na kayo ni Daddy, Mami na po. Tabingi siyang napangiti. Ang lakas din ng fighting spirit mo baka maniwala na ako niyan. Basta maniwala lang po kayo sa amin ni Cody. Kumindat pa ito bago sinipa-sipa ang bola patungo kay Alistair. Alerto naman ang lalaking nag-abang sa kanila. Isa ang kung ano-anong sport sa mga nakahindigan ng kambal. Siguro dahil na rin sa pagkabagot doon sa mansyon. Mabilis na sinipa ni Brent ang bola, pero nasalo yun ni Alistair. Kaya ngingisi-ngisi itong tumingin sa kanila. So paano ba yan? Pinagbigyan na namin kayo kaya kami naman. Huwag lang kayong iiyak kapag nanalo kami May kayabangang wika ng ama ng kambal. Daddy, hindi po ba bawal lang magyabang? Sita ni Brent dito na ikinatawa niya. Naggusot naman ang mukha ni Alistair. I'm not being boastful here, son. I'm just stating the fact. 3 tira ang ibinigay namin sa inyo, kaya fair lang yun laban sa isang tira namin. Pagtatanggol nito sa sarili. Opo na po, Daddy. Game na po. Sabi naman ni Cody na hindi nakaligtas kay Hope ang pag-thumbs up kay Brent. Napataas ang isang kilay niya. At ano naman kayang binabalak ng dalawang to? Hindi pa naman ako prepared. Game! Sigaw ni Alistair na nagpalingon sa kanya rito. Kitang-kita niya ang pagngisi nito bago ibinigay kay Cody ang bola. Agad naman yung sinipa nito patungo sa goal kung saan nakaabang si Brent. Hinabol niya ito, pero agad siyang naharangan ni Alistair. Hoy, wag kang madaya. Palampasin mo ako. Brent, wag mong palulusutin si Cody. Babala ni Hope sa kakampi. Hindi ako nandadaya. Ginagawa ko lang kung paano laruin ang game na to. Nagsalubong ang mga kilay niya. Nahalos yumakap ka na sa akin? Hindi na nakatiis na sabi niya dahil ganoon nga mga itsura nila. At hindi niya maiwasang kiligin. Okay lang yan, Hope. Chancing na rin yan. Biruin mo kahit pawisan, mabango pa rin siya. Sigaw niya sa isip. Parang hindi naman. Tita! Hindi na siya nakasagot nang makita niyang malakas na sinipa ni Cody ang bola. Brent, saluhin mo! Pero sa pagkadismaya niya, lumusot yun. Yay! Panalo kami! Nagtatalon si Cody. Si Max na nanonood sa kanila ay malakas na tumahol. So paano ba yan? May parusa kayo. Cody, Brent, hali kayo rito. Baling ni Alistair sa mga anak. Mabilis naman tumakbo papalapit sa kanila ang kambal. Talo kayo kaya may parusa kayo. Anong ipaparusa natin sa kanila? Tanong pa ni Alistair kay Cody. Lapit ka po. Yumuko naman ng lalaki. Mataman itong nakinig sa ibinubulong ni Cody. Deal. Sabi ng ama, larawan sa mukha ang matagumpay ng ngiti. Nagkatinginan si Hope at Brent. Kumindat naman to sa kanya. Si Cody ang magsasabi ng parusa mo. Ani Alistair. Napatingin siya kay Cody. Okay, sige. Basta ba wag mahirap? Hindi naman po talaga mahirap. Dahil ang parusa ko po ay makipag-date ka kay Daddy, Tita. Hindi po pwede ang no kasi pumayag na po siya. Ha? Laglag ang pangang napatingin si Hope kay Alistair. Nakibit ito ng mga balikat. No choice din ako. Sabi nito. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa kinalabasan ng laro nilang yon.
Pero mas pinili na lamang niyang kiligin dahil magde-date sila ng pinakagwapong single daddy na nakilala niya. Araw ng date nila ni Alistair, bihis na bihis si Hope. Kinakabahan din siya habang nag-aabang sa lalaki. Nagpaganda talaga siya ng araw na yon para wala naman itong masabi. Mukhang totohanan na to ate ha. Kantsaw sa kanya ni Hershey. Sumilip ito sa labas at mas lumapad ang pagkakangiti nito nang makitang pababa na ng kotse si Alistair. Shucks ate, ang gwapo. At kapag hindi mo pa siya sinagot oras na manligo siya, ikaw rin ang magsisisi sa huli. At nauna pa itong nagtungo sa pinto kasunod niya. For you. Nakangiting iniabot ni Alistair ang isang pumpon ng sunflower sa kanya. Ito naman ang para sa iyo at kay Aling Celia. Tig-3 piraso ng pulang rosas naman ang ibinigay nito kay Hershey. Ay, salamat dito kuya. At kung manliligaw ka kay ate, payo ko lang, bilisan mo na. Baka kasi mapaihi na to sa kilig. Kita mo nga oh. Biro ng kapatid niyang ngingisi-ngisi habang nakatitig sa kanya. Hershey, magtigil ka nga. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Basta enjoy lang. Go! Itinulak pa siya nito bago madaling isinara ang pinto. Nahihiyang napatingin siya kay Alistair. Pagpasensyahan mo na ang kapatid ko. Kung ano-ano na lang lumalabas sa bibig. Paano kung totohanin ko? Seryosong tanong nito. Ha? Ang alin? Ang panliligaw sa'yo. Payag ka ba? Sir Alice, it's Alistair for you, Hope. And yes, starting today, manliligaw mo na ako. Hinawakan siya nito sa siko at inalalayan hanggang sa makasakay sa kotse nito. Parang lumilipad ang pakiramdam ni Hope dahil sa mga narinig. Ito na ba talaga ang katuparan ng mga pangarap ko? Ng mga pangarap ng kambal? Totoo ba talaga to? Hanggang sa makarating sila sa restaurant ay hindi pa rin makapaniwala si Hope sa nangyayari. Tahimik ka na lang ba talaga? Untag sa kanya ng lalaki habang kumakain na sila. Kasi hindi ko alam ang sasabihin ko. Ngumiti ito. Don't worry, hindi naman ako nagmamadali. I'll give you time to think. Tumango siya. Tama lang naman yun. Kahit na nga ba mahal na rin niya ito, kailangan pa rin naman niyang pag-isipan ng mabuti ang lahat. Halos si Alistair lang ang gumawa ng mapag-uusapan nila. Nalaman niya dito na patay na rin pala ang mga magulang nito at dahil din yun sa isang aksidente noong freshman pa ito. At si Manang Lusing na lamang talaga ang kambal ang itinuturing nitong pamilya. Sadyaring mayaman ang pamilya nito at mas lalo pa nitong napalago ang naiwan ng mga magulang kaya kahit hindi na rin ito magtrabaho ay mabubuhay pa rin ito at ang kambal. Thanks for this wonderful evening, Hope. See you again at home. Sabi ni Alistair pagkahatid nito sa kanya sa kanila. Thank you rin. Ipinagbukas siya nito ng pinto at nagulat pa siya nang halikan siya nito sa pisngi. Good night, Hope. I hope you'll have a better sleep. Kagat-labing tumango siya. You too. Akmang tatalikod na si Alistair nang wala sa sariling pigilan niya ito sa braso. Napatingin ito roon. May sasabihin ka pa ba? Lumingon to sa bahay nila na alam niyang kahit patay ang mga ilaw, ay alam niyang gising pa rin ang kanyang pamilya at naghihintay sa kanya. About sa panliligaw mo. Nagsalubong ang mga kilay nito. Anong tungkol dun? Huwag mo sabihing busted na ako. No, hindi. Ang totoo, naisip ko ang sinabi ni Hershey kanina habang pauwi tayo. At ngayong paalis ka na, kahit anong sabi ko sa sarili ko na mag-iisip muna ako, hindi ko pala kayang hayaan ka na umalis nang hindi nalalaman ng sagot ko. At ano naman ang sagot mo? Titig na titig ito sa kanyang mga mata. Pakiramdam tuloy niya para siyang ice cream na anumang sandali ay malulusaw. Nagyuko ng ulo si Hope. Oo, Alistair. Oo ang sagot ko. Mahabang katahimikan ang namayani sa kanila bago niya naramdaman ang mahigpit nitong yakap. Oh God, akala ko uuwi na akong may dalang masamang balita sa kambal. Thank you. Thank you for coming into our life. I love you, Hope. Hindi mo pagsisisihang sinagot mo ko. Masayang wika nito. Teka nga sandali. Bakit? Anong alam ng kambal? Pinakawalan siya nito at diretsong tinitigan siya sa mga mata. I know everything. At tama ang kambal. Gusto rin kita. Kaya lang nauunahan ako ng takot noon. Pero huwag kang mag-alala. Unti-unti ko na yung inaalis dito sa puso ko para sa iyo at sa mga anak natin. Anak natin? Ngumiti ito. Yes. Hindi ba gusto ng kambal na maging mommy ka nila? At yun din ang gusto ko. Dahil nakikita ko kung gaano kasincere ang pagmamahal mo sa kanila. At alam ko, ikaw lang makakagawa niyan para sa kanila.
Para sa amin, ikaw lang ang alam kong tatanggap sa akin ng buong buo. Ganon din sa kambal, nang walang pag-aalinlangan. Halos lumobo na ang puso ni Hope sa narinig, kaya siya na mismo ang yumakap kay Alistair. Masarap naman kayong mahalin, at hindi rin madamot sa pagmamahal, kaya walang rason para hindi ko hilinging maging parte ng pamilya niyo. I love you, Alistair. Ikaw at ang mga bata. I love you too, and thank you. Yun lang ang tanging masasabi ko sa'yo. At syempre, gagawin ko lahat para hindi ka magsisi. And just wait for my proposal, kasi gusto ko surprise pa rin. Natawa na lang siya. Kahit hindi na sorpresa, ang importante ay tayo at ang mga bata. Ang importante, ikaw at ako pa rin ang bubuo ng pamilya sa huli. Tumango ito, pagkaway pinakawalan siya. At pagkatapos, siniil siya nito ng nagbabagang halik. Halos hindi na namalayan ni Hope ang paglipas ng mga araw. At habang tumatagal ang relasyon nila ni Alistair, pakiramdam niya mas lalo yung tumitibay. Mas lalo silang tumatatag. Kaya naman sa lahat ng kahit na anong problema o pagsubok ay magkasama nila yung hinaharap. Alam niyang hindi pa rin tuluyang nawawala ang takot ni Alistair sa puso nito. Kaya naman nang mag-aya itong mamasyal kasama ang kambal, ay madali siyang pumayag. Mas mainam kasi na ipadama niya rito ang suporta niya, para tuluyan na itong makawala sa takot dulot ng trahedyang kumuha sa una nitong asawa at sa mga magulang nito. Sa Tagaytay sila nagpunta kaya naman tuwang-tuwa ang tatlo. Panay ang takbo ni Max na 6 noon lang nakawala sa kulungan nito. Brent, Cody, careful, okay? Paalala ni Alistair sa mga ito habang naglalaro ng habulan. Bumalik sa kanyang tabi ang kasintahan. Nahiga ito sa nakalatag na carpet at iniunan ang mga hita niya. Happy? Tanong nito. Niyuko niya ito. Yes, indeed. Ang sarap lang pagmasdan ng mga anak natin na hindi yata nauubusan ng energy sa katawan. Nilingon ni Alistair ang tatlo. Oo nga. That's why I feel guilty. Kaya after our marriage, dadalasan na natin ng paglabas ng ganito. Hinaplos niya ang buhok nito. Pero alam mo rin hindi mo kailangan madaliin ang sarili mo. Maraming nangyari kaya nauunawaan ka namin ng mga anak natin kung hindi mo pa kaya. Malumanay niyang wika. No, kaya ko na. Okay na ako. And don't worry, kasama ko naman kayo eh. Ang tagapagpalakas ng loob ko. Kaya walang hindi ko kakayanin para sa inyo. Ngumiti ito sa kanya. Ngumiti rin siya rito. Okay, ikaw ang bahala. Daddy, Mommy! Masayang tawag ng kambal habang tumatakbo ang mga ito pabalik sa kanila. Medyo naninibago pa si Hope, pero sinasanay na rin niya ang sarili. Mommy, for you! Inilagay ni Cody ang isang kulay dilaw na ligaw na bulaklak sa tenga niya. You look even prettier, Mommy! At dumukwang pa talaga si Brent para halikan siya sa pisngi. Ganoon din naman ang ginawa ni Cody. Bakit ang mami niyo lang? Paano naman ako? Singit ni Alistair. Gumaling dito ang kambal at sa pagkabigla nito, niyakap ito ng dalawa. Thank you po, Daddy. Thank you for giving us Mommy Hope. Thank you rin po for loving us and for being our great dad. We love you po. Sabay pa ang dalawa sa huling 4 na salita. Nakita niya kung paano nangilid ang luha ni Alistair. You're welcome, sons. Alam niyong gagawin lahat ni Daddy, mapasaya lang kayo. Salamat po ulit. At hinalikan ito ng dalawa bago nagtatakbo sa kinaroroonan ni Max. I should congratulate you, sabi niya. For what? For raising our children to be a good kid. Hindi sila magiging ganyan kung hindi dahil sa'yo. Kinuha nito ang kamay niya at ipinatong yun sa dibdib nito. Soon, 2 na tayong gagabay sa kanila. At mas maganda yun dahil alam kong punong-puno ng kabutihan ng puso mo. Mahahawa mo sila. Bumangon ito at sa pagkagulat niya, lumuhod ko sa harapan niya. May kinuha rin itong kaheta sa bulsa ng pantalon nito. Nang buksan nito yon, isang malaking kulay pink na diamante ang bumungad sa kanya. Nangingilid ang luhang tumingin siya sa kasintahan. This is not the proposal I pictured in my head. Pero sabi naman nila, wala sa preparation. Wala rin sa ganda ng paligid o kahit walang tugtog. Basta kapag naramdaman mo na ito na ang oras, ito na talaga. At ngayon, ganoong-ganoon ang nararamdaman ko. Ramdam ko na ito na ang oras para umakyat tayo sa panibagong yugto ng ating mga buhay. At yun na yung makapiling ang isa't isa, kasama ang mga anak natin, sa iisang tahanan. Madamdaming wika nito. Will you marry me, Hope Cepeda? The only woman that our twins picked for me. The only woman that they wanted to be their mother. And the only woman that made my heart beat faster again.
Marahas siyang napahugot ng hangin sa dibdib. Ilang minuto rin siyang nakatitig dito at hindi gumagalaw. Kasi baka kapag ginawa niya yon, maglaho lang ito. At ang pag-aakala niyang totoo ay hindi naman pala. Hope, nangangalay na ako. Pero okay lang naman kung hindi mo ba ito matatanggap. Naiintindihan ko naman. Doon siya natauhan. Pero dahil sigurista siya, hinampas niya si Alistair sa braso. Para sa naman yun? Kunot noong tanong niya rito. Kasi nambibigla ka. Akala ko tuloy hindi totoo. Napangiti ito. Well, sorry to say, Miss Cepeda, but this is all true. Ikaw na lang ang hinihintay nitong singsing. Oo na. Inilihad niya ang palad dito. Yes! Masayang wika ni Alistair bago mabilis na isinuot ang singsing sa daliri ni Hope. Pagkatapos, niyakap siya nito ng mahigpit. Gumanti siya ng mas mahigpit na yakap dito. I love you. Kayo ng mga bata. Narinig niya ang paghikbi nito. I've never been so happier like this before. Ngayon lang, Hope. Dahil narito ka na sa buhay namin. Pagkasabi na yon, pinakawalan siya nito at madaling inangkin ang kanyang mga labi. Nang maghiwalay sila, hinayo nito ang kanilang mga anak. Cody, Brand, it's official. Mommy Hope will be your mommy soon. Balita nito sa dalawa. Nagkatinginan ang mga ito pagkuway nagtatalon. Yay! Saka madaling tumakbo papunta sa kanila kasunod si Max. We love you po! Sabay pang wika ng mga ito bago sila niyakap. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naikasal na rin sila sa wakas at tuwang-tuwa naman ng kambal pati na ang kanyang pamilya. Hindi na siya pinabalik ni Alistair sa trabaho na sinang-ayon na naman niya dahil mas pinili niyang maging ulirang asawa at ina sa kanilang mga anak. May mga pagkakataon naman na hinahayaan siya ni Alistair na tulungan ito sa kumpanya nito. Pero minimal na trabaho lang. Hindi yung kukonsumo ng marami niyang oras, lalo pa at pagkalipas lamang ng 6 na buwan ay nabuntis na siya. At nang maisilang niya ang kanilang ika-4 na anak, mas lalong naging maingay ang mansyon. At alam ni Hope, simula pa lang yon ng mas masayang bukas, kapiling ang kanyang mag-aama. Simula pa lang yon ng mas matibay nilang pagsasama at pagmamahalan. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.